Episode 202 na tayo na FPJ's Batang Quiapo, mga kapamilya. Natutuwa nga tong si Olga sa ginawa nga ni David dahil hindi talaga siya makapaniwala sa pakulong ginawa nito. At tuluyan nang naloko o nabilog ni David ang ulo ni Ramon pati na rin ni Don Julio. Tagumpay ang plano, sabi naman ni David. Sabi ko naman sa iyo gagawa ko ng kakaibang plano. Acting lang yan. Wala ka kasing bilib sa akin Pwede mo bang kunin mo yung dinala mo sa akin? So kinuha ni Olga yung pagkain at ibinigay nga kay David kasi nga nagugutom na ito. Sabi naman ni Olga, alam mo, para sabihin ko sa'yo, wala kang ibang gagawin kung hindi sundin ako. Ngayon, nandito ka na ngayon sa loob ng mansyon. Merong posibilidad na makita ka na rin ni Mokang at ng pamilya niya, sabi ni David, no? Akala ko ba may isip ka? Akala ko ba matalino ka? Di kapag nahuli ako ni Mokang, di masisira ang plano natin. Sabi naman ni Olga, alam mo, nakaplano na yan. Alam ko ang ginagawa ko dahil ako ang utak ng planong ito. Kaya wag mo akong papangunahan. Para ipaalam ko sa iyo, David, ako lang ang susundin mo. Maliwanag? So sinisindak ni Olga si David. Dahil kapag hindi nga naman siya nito sinunod, ay mismong si Olga ang tatapos ng buhay niya. Tinatakot niya at hinawakan pa nga ni Olga yung bagong opera kay David kasi hindi sumasagot. Naiintindihan mo ba? Grabe yung gigil dito ni Olga, no? Kuwang-kuha yung inis ng mga tao Tapos sabi ni David, oo na, sige na. Sinampal na mahina ni Olga, sabi, susunod ka rin naman pala So yun na nga, umalis na nga tong si Olga at talagang nakasimangot pa tong si David. Sabi nga ni David, no, may araw ka rin sa akin. Kasi talagang hindi talaga sila magkasundo di ba? So, sa pagkakataong ito kasi magkasundo lang sila dahil nga binabayaran nga ni Olga itong si David. So, yun, tagumpay ang plano, pero malaman natin kung ano pa talaga yung sunod na balak nito ni Olga sa ni David. Samantala, bumalik na nga ng opisina tong si Mando sa si Rigor at hindi talaga mapakali tong si Rigor. Talagang tulala siya, tahimik at malalim ang iniisip. Sabi naman ni Mando, kamusta na yung sugat mo? Ayos lang ako. Tapos nun, inalala nga talaga ni Mando, no, yung mga nangyari nga kanina, diba? Tanggol daw yung narinig niyang pangalan at hindi nga sila nagkakamali ni Mando. Kaya naman, talagang kakausapin daw niya si Colonel Suarez tungkol dito para malaman kung si Tanggol nga ba raw talaga ang nakaligtas doon nga sa presinto o meron nag-uutos sa kanya para pumatay ng mga tao, diba? So sa pagkakataong ito, biglang dumating itong si Lena at talaga nag-aalala. Ngayon, ang ginawa naman ni Mando, gumawa na siya ng trabaho niya. Sinimulan niya na kunwari wala siyang nakita. Alam na rin ni Lena na alam nga ni Mando yung tungkol nga sa relasyon nila, kaya syempre medyo may pagkakaalinlangan, di ba? Nagkakailangan sila ng titig sabi naman ni Rigor, okay lang ako, huwag ka mag-alala. Sabi naman ni Lena, magpahinga ka kaya muna, marami pa akong trabaho tatapusin Yun. So lumabas nga tong si Rigor para punta ng opisina ni Colonel Suarez at sinabi nga niya na hindi daw siya ang nakapatay sa Red Phoenix dahil kinongratulate siya ni Colonel Suarez tungkol na sa matay ng Red Phoenix. Sabi niya meron daw isang grupo ang tumapo sa grupong ito. Sino yun? Sabi ni Colonel Suarez, hindi ko namukhaan pero narinig ko po ang pangalan Tanggol. Ganun ba yung anak mo? Opo, hingi po sana ako ng tulong na kung maaari po makibalita po kayo sa loob ng presinto. Sige, babalitaan kita, Dimagi ba? At ito na nga, paglabas nga ng opisina ni Rigor, nakasalubong niya si Lieutenant Jacobe saka si Samonte. Nalaman niya na may tama ito ng bala. Sabi naman ni Jacobe, meron kami nakasagupa yung hinahabol namin. Ayun, nabaril ako at nakatakas sila. Huwag kang mag-alala, Dimagi ba? Sabi naman ni Samonte, mahuhuli namin ng mga walang niyang yun. Samantala, dumako tayo kina Marites, kina Noy at kaya Tindeng. Sabi ni Noy, si Manay, maaga nagsarado ng tindahan niya, marami kasing bumili, sabi naman ni Tess. At tayo naman,
tayo na lamang ang naiwan dito. Masyadong madalang ang mga customer, sabi naman ni Tinding. Tama na yan, babawi na lang tayo sa ibang araw. O paano, magsara na lang kaya tayo na maaga. Kailangan maghanda tayo sa bahay kasi pesta ng Quiapo ngayon, sabi naman ni Tinding. Kahit ano na lang mga maluto sa bahay. Hindi, talagang bibili kami ni Noy sa Quintas, bibili kami ng lechong manok saka mga prutas. At eto na nga dumating na nga tong si Rigor kaya Mando. At sabi nga ni Mando, pare, yung anak ni Mang Marsing na si Edwin nakakulong pala, isa pala sa mga nahuli. At pinunta na agad ito ni Mando, sabi niya, Edwin, o Mang Rigor, mga walang niya kayo. Sinasabi ko na nga ba may kinalaman ka dito eh. Malakas talaga ang pakaramdam ko na meron kang kinalaman. Kayo pala nagpapakalat ng droga sa buong Quiapo. Pues ngayon, ipapaalam ko sa inyo na habang buhay kayo makukulong. Pagdudusahan nyo to, puputulin ko mga sungay ninyo, sabi naman ni Edwin. Wala ho kaming kasalanan, Mang Rigor, dadamay lang ho kami. Sus, yun naman lagi yung sinasabi, dadamay, walang kasalanan. Siya nga pala, may tatanong ko sa'yo, magsabi ka ng totoo. Anong kinalaman mo kay Tanggol? Kasama mo ba siya sa operasyon? Yung walang niyang yun? Hindi Kapag nakita ko pa nga yun maaaring ako pa nga pumatay dun Wala akong kinalaman dun. Wala nga akong balita dun sabi niya. Ngayon, dumating itong si Lena at niyaya nga itong si Rigor na magmerienda muna. Sabi naman ni Rigor, pagod kasi ako sa operasyon, Lena Pasensya na. Kailangan ko na rin umuwi para magpahinga. Sige na. Gusto ko lang naman, kamustay ng kalagayan mo. Alam mo ba, nag-alala ako sa'yo ng sobra. Pumayag ka na. Samahan mo na ako. Sabi naman ni Rigor, oo nga pala, grasya to kaya bawal tanggihan. Sige na, sama na ako. Tapos sabi naman ni Rigor dito, gagastos pa tayo. Hayaan mo na, sagot ko naman Umorder na nga siya, At ngayon, nung umupo nga sila sa lamesa, talaga nag-aalala itong si Lena. Sabi niya, mabuti na lamang, yan na lamang ang natamo mo. Salamat talaga at okay ka. Labis talaga ako nag-alala sa'yo Teka, bakit parang napakalalim ng iniisip mo? Dumating na nga yung mga order nila, sinerve na nga. Samantala, ito namang sina Tinding saka si Noy, naghahanap nga sila ng mga prutas na mabibili. Ngayon, sa paghahanap nila, nakita nila sina Lena saka si Rigor na kumakain ng sabay. Hawak-hawak ni Lena yung kamay ni Rigor. At galit na galit si Tinding, gusto niyang sugurin. Inawat lang siya ni Noy. Gagawa ka pa ng iskandalo dito, kilala mo naman yung manugang mo. Mas matapang yan. Lalong sisigaw yan, nakakahiya, ang daming tao, pista pa naman ng Nazareno. Kinakailangan na nating umuwi at sasabihin natin to kay Marites, kailangan niya tong malaman. Abe, Sige na, Tinding, umalis na tayo. Kailangan tong malaman ni Marites. Sabi naman ni Rigor, pinagpatuloy niya yung kwento niya. Kanina daw kasi sa operation, narinig daw niya yung pangalang Tanggol, yung kasi bumabagabag sa isipan niya. Hindi naman makapaniwala si Lena sa narinig niya dahil ang alam nga nila, nakakulong ito. Sabi naman ni Lena, hindi kaya nakatakas siya o di kaya naman inutusan siya para pumatay ng mga tao. Pero imposible naman magagawa yun ng anak mo. Saka nakakulong siya. Mabuti pa, huwag mo nang isipin yan. Okay? Yun. So talagang pinakalma ni Lena itong si Rigor. Talagang nakuha talaga ni Rigor ang kapayapaan kapag kasama niya si Lena, di ba? So nung tapos na nga silang kumain, biniyaran na nga ni Lena yung kinain nila at yung natira ibalot na lang daw. So ito na, binibigay ni Lena yung binalot kay Rigor, tinatanggihan naman ni Rigor. Sabi naman ni Lena, mag-isa lang ako sa apartment. Pag uwi ko, hindi ko naman makakain yan kasi matutulog agad ako. Sa inyo, marami kayo doon sa bahay. Pwede nyo pagsaluhan, di ba? Sabi naman ni Rigor, sige na nga. Sabi ni Lena, bawal tanggihan ng grasya, di ba? So ito na nga. Sabi nga ni sabihin daw nila kay Tess. Inawat siya ni Tinding. Sabi ni Tinding, paano? Siyempre, pag nalaman nito ni Tess, hindi siya maniniwala sa atin. Papanigan niya asawa niya at higit sa lahat, ayoko sa lahat na masasaktan ng anak ko. Ang mga asawa hindi dapat sinasaktan ng mga asawa nilang babae. Matapos pagsilbihan siya ng anak ko, mahalin siya ng sobra. Lahat naman ginawa ni Tess bilang asawa. Tapos sasaktan niya lang ng ganun. Walang niya talaga siya, manluloko siya. Sabi naman ni Noy,
Kesa naman ilihim natin kay Tess ng matagal, tayo pa ang masisisi, mas masakit yun. Maganda sabihin na natin hanggat maaga pa. Samantala, dumako na tayo kina Tanggol, kung saan ang mag-asawang sina Marinel saka si di ba, Boston, ipinakita na nga yung receiving area saka yung bar. Sabi naman ni Bubbles, parang wala namang kalaman-laman. Sabi naman ni Marinela, pasensya na kayo katatapos lang kasi ng pandemic. Pero maya-maya po lalagyan na rin po namin ng laman yan. Sabi naman ni Boston, pabuti pa pumunta na tayo sa floating cottage. Mas bagay doon yung kakainan ninyong lugar. Dito sa floating cottage na to, pwede kayong manghuli ng mga isda. At kapag nahuli nyo yung mga isda, ibibigay nyo yun sa amin. Itong misis ko ang magluluto para sa inyo, para makain nyo. Pwede rin namin kayo dalhin sa kalagitnaan ng lake para mas makita nyo ang ganda ng tanawin. Sabi naman ni Tanggol, magkano naman po? 3,000 lang. Yun, sabi naman ni Tanggol, sige po, kukunin na po namin. Yun, so napapatingin si Bubbles, no? Sabi naman ni Boston, tara na, dumako na tayo doon sa tutulugan ninyo, no? So yun, siya nga pala, hindi namin natatanong, mag-asawa ba kayo? Sabi ni Marinela, no? Mag-jowa ba kayo? Mag-MU? Mag-boyfriend? Sabi naman ni Bubbles, no? Tama po, boyfriend ko po siya. Hindi kasi makapagsalita si Tanggol nauutal siya. Tapos sabi ni Marinela, no? Taga saan ba kayo? Sabi naman ni Bubbles, no? Taga Pampanga po kami. Sabi ni isang katulong, no? Wow, Mikeni. Ayan, no? Sabi naman ni Marinela, kung ganun, paano nga po pala kayo napunta dito? Sabi naman ni Bubbles, no? Ito po kasing boyfriend ko kung saan po kasi talaga mahilig pumunta, mag-travel, kaya po napadpad po kami dito. Kung hindi nyo po natatanong, nalibot na po namin ang buong Pilipinas. Ay ganun, napakaswerte pala natin, mahal, sabi ni Marinela, no? So sabi naman nung isa ni Boston, loko-loko sabi, no? Perfect na perfect to para sa inyo dahil magjowa kayo. Ito, sobrang peaceful, wala manggugulo sa inyo, pwede kayo maglabing-labing, magkiss-kiss, ganyan, kahit smack lang, tapos magtitigan, magdamag, tapos ayun na yun, gagawa na kayo ng bata, pwede na kayong gumawa ng anak. Sabi naman ni Marilena, no, ano ka ba? Kung anong sinasabing pasensya na kayo palabiro kasi itong asawa ko. So ito na nga, no, umalis na kayo mag-asawa, nagdagbog si Tanggol, sabi niya, no, bakit mo sinabi magjowa tayo? Sabi ni ni Bubbles, gusto bang makahalata sila tungkol sa atin? Gusto bang mamukhaan nila tayo? Siyempre kailangan kong gawin yun, no? Sabi naman ni Tanggol, na, sige na, may punto ka naman doon. So kinikilig si Bubbles, so nakakatuwa. So dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito, mga kapamilya. Pakatunghayan natin ang mga susunod na episode ngayong araw ng Biyernes. Inalam nga ni Bubbles, no, bakit malalim ang iniisip lagi ni Tanggol. Sabi naman ni Tanggol, pinilit daw niya magbago dahil sa isang babae, 'di ba? Pero binigo siya nito, iniwan siya. Ngayon, wala na raw kasi nagtitiwala sa kanya, tanging Lola na lamang daw ang nagtitiwala sa kanya na maaari pa siya magbago. Samantala, ito namang Marites, hindi niya pinakinggan ang sinasabi nito ni Natinding sa kaninoy dahil mas pinanigan pa niya yung asawa niya. Samantalang ito namang si Ramon, inalabas ang galit sa pamilya ni Mokang, sinampal niya agad, ito agad yung bungad niya. So abangan natin to dahil magkakaroon ng sigalot na naman sa pagitan ng dalawang pamilya. At ang sabi dito ni Ramon, kasalanan ng pamilya mo, diba? Bakit nga nagkaroon tuloy ng problema sa negosyo nila? Inilabas niya yung galit niya sa pamilya ni Mokang at nasampal pa niya agad si Mokang. Sabi nga dito ni Mokang oo, nagpakasal ako sa'yo pero hindi mo ko pagmamayari. At inilabas nga ni Ramon yung baril niya para barilin nga si Marcy. Ngunit inangat ni Mokang yung baril ni Ramon, di ba? Kaya sumablay yung tama ng bala. Dahil nga tatakas nga sila, aalis nga sila Sabi naman ni Ramon, walang aalis dito dahil papatayin ko kayo, sabi niya, no? So grabe, ang ganda. Sobrang kabang-abang ang eksenang tagpuan dito sa FPJ's Batang Quiapo. Kaya wag na naman natin itong palalagpasin. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Magandang gabi po sa lahat at maraming salamat po and God bless us all.